So, yung last video ko, binigyan ko yun ng update about dun sa mga event na kung saan nag-sponsor ang Pi Network. Tapos, syempre, maraming mga hindi nagustuhan, lalo-lalo na sa TikTok kasi nga daw, peke daw, gumagawa lang ako ng kung ano-anong news. Ang ginawa ko lang daw is pinalitan ko, nilagay ko yung logo ng Pi Network. Okay, tapos, bakit daw di nila nakikita sa Meta kung binabalita? Hindi naman kailangan ibalita. Di ba? Hindi naman kailangan ibalita. Ang Pi Network na hindi niya ibinalita din eh. Pero ganito yan, try natin ulit. Kasi nabanggit ko, dalawa ang sponsoran ng Pi Network na event, na hackathon event. Ito yung Call Hack, saka yung Hack Harvard. Ngayon, meron pang isa, tatlo pala yun, hindi ko nabanggit sa inyo. Pero bago yan, explain ko muna yung sinasabi nilang madali lang daw gawin na inilagay ko daw to. Tapos pag i-click ko, mapupunta siya sa website ng Pi Network. Same din dito. Yung Meta, pag i-click ko, mapupunta siya sa Meta. So kung ako naglagay nito, okay, madali lang gawin yun pag sa computer mo, okay? Pero pag i-open ng ibang tao yung website, di nila makikita yung ginawa mo. Gets? Yun yung href daw, madaling gawin lang sa inyo, sa computer mo. Pero pag once na i-open ng ibang tao yung website, hindi yun ang makikita nila. Ang makikita nila kung ano yung totoong nakalagay sa website. So alangan naman ang gagawin ko yan. Alangan naman na pupunta ako tapos ilagay ko lahat ng Google Cloud dito, ilagay ko lahat itong mga company na to para lang sabihin ko sa iyo na ang Pi Network nag-sponsor. Ano, kaibangan naman yan. Kasi medyo offended kayo sa mga ginagawa ko. Eto, syempre, para sa mga pioneers to kasi good news to sa amin eh. Bakit? Sinabi kong malaking move ito ng Pi Network na mag-sponsor ng mga hackathon project. Marami pang nagsabi that doesn't prove anything. Okay, wala naman kaming gustong i-prove dito. Gusto ko lang ibalita sa mga pioneers na etong ginagawa ng Pi Network ay may rason. Okay? So dito sa Hack Harvard, nag-sponsor sila dito sa hackathon event na to at syempre kasali siya. Dito din sa may Call Hack, kasali din ang Pi Network. Ayun siya, dito siya, ayun. Kasama ang Avalanche, Polygon. Ngayon, meron pang isa, itong Big Red Hack. Ito din, kita nyo? Big Red Hack, anong kasama niya? Ayan o, Palantir, MNT Tech, Pi Network, yan siya. CMC, Wayfair, Bloomberg, AWS, Amazon yan, Accenture, sa mga iba pang mga companies. Ngayon, ang rason bakit ginagawa ng Pi Network to, actually nabanggit ito ni Dr. Nicholas dun sa last video niya. Dahil gusto niyang makikonnect sa mga coders, sa mga programmer, sa mga andun sa event na kung saan nagki-create ng mga application pertaining sa NFTs, Web3s, or kahit anong utility app na pwedeng mailagay sa ecosystem ng Pi Network. Gets? Yun ang dahilan bakit nag-i-sponsor ang Pi Network. Kasi tandaan nyo na nagkaroon din ng hackathon event ang Pi Network pero sila lang. Sila talaga yung nag-organize doon. Ngayon, yung mga applications, yung mga winner doon, nagagamit na or meron na doon sa ecosystem ng Pi Network na kung saan tinitest. Under development pa siya pero tinitest ng mga pioneers. Kaya nga, yung PiChain Mall, dami ng transaction. Ang daming transaction sa blockchain na kung saan daming bumibili sa mga sellers, daming bumibiling mga buyers, ang daming gumagamit sa applications na yun. At nakita nyo, ilan yung mga PiCoin na pumasok dun sa PiChain Mall. Yun ay isang successful na kung saan na-test natin. So ngayon, inaayos nila yung mga applications na yun. Itong pagsali nila dito, possible yan na yung mga great ideas ng mga coder, developers, pwedeng mailagay yan dun sa ecosystem ng Pi Network or dun sa Pi browser. Same lang din dito sa purpose ng Avalanche. May purpose ang Avalanche. Bakit sila sumali? Siguro alam nila na may mga magagandang application na ma-build dito na pwede din nilang ilagay sa website nila. Ganun din ang Solana Foundation. Ganun din ang Polygon. Ganun din ang Sandbox. Ganun din ang Ripple. Gets? So may mga dahilan bakit sila sumasala. Hindi lamang para para i-prove na legit. Hindi ganun. Kasi i-check mo naman lahat ng mga companies dito ay hindi naman mga scammy yan. Yun lang siguro Pi Network scammy. Kung, di ba? Kasi may mga tao na hindi matanggap talaga na legit ang Pi Network eh. Pero tignan mo naman mga kasama niya, mukhang scammy ba ang mga yan, di ba? Same thing dito sa iba. Ayan. Meta. Yung sa Big Red Hack naman dito sa AWS. At saka, yung sinasabi ng iba, pinaglalagay lang ba ng mga website dito? Ito ay legit na event to kasi same day pero iba-ibang venue. Yan o, official 2023 nakalagay dito. Maging sa Call Hack, pag itaas mo, makita official 2023 season. Sa Harvard din yun o, official 2023 season. Pag i-click mo tong official 2023 season,
pupunta ka sa isang website na makikita mo lahat ng mga upcoming events ngayong 2023 na pwede kang mag-sponsor kung isa kang company or kung gusto mong mag-involve sa Web3, sa coding, sa mga applications na i-develop. So, mga scammer ba to or mukhang scam ba yan? Mukhang hindi totoo ba yan? Itong mga website na to. Syempre, matagal na nilang ginagawa to eh. Makita mo, meron silang past event. Okay? Yan past hackathon. So, every year, ginagawa nila to na meron silang hackathon events. Okay? Every year yan. So, at hindi ko basta nagbabalita ng fake para lang i-hype ang Pi Network. Hindi. Syempre, gusto ko lang din naman ibalita sa mga Pi Network kasi kailanman hindi binanggit dito na meron kaming in-sponsoran na 2 event. Hindi eh. Wala silang pinapakita dito. Same lang din dun sa Meta. May sinasabi ba sila? Wala. Wala silang sinasabi na nag-sponsor kami sa 2. Hindi ganun yun eh. Okay? Kaya gusto ko lang ibalita sa mga Pi Pioneers na nakisali tayo or nakisali ang Pi Network sa mga ganitong event kasi nga may reason bakit sumali. Para in the future, yung mga app na mabibuild dito, yung mga ideas ng mga coder, ang mga developers ay makikita natin in real life. May ilalagay nila dun sa isang application. At yung application na yun, pwede maging utility at mailagay dun sa Pi browser or dun sa Google Cloud kung sino nag-sponsor dun sa Solana Foundation. Ganun ang mga reason. Ngayon, so gusto ko lang linawin kasi dun sa TikTok, lagi nilang binabanggit mga HREF lang yan. Hindi HREF yan mga Lodi, okay? Hindi ko yan pinalitan. Talagang nag-sponsor talaga ang Pi Network. Kinontak nila dito. Pwede mo silang i-contact kaso lang, nag-start na yung event eh. 2 days event to. 3 event. Sabi ko nga, sabay-sabay pero magkakaiba yung venue nila. Okay? So, pwede mong i-check yan. Pwede kang pumunta dun sa event na pinagsasabi dito sa Hack Harvard. Pwede mong i-research yan. Yan yung eto. Pwede mong i-research tong mga website na to kung fake ba sila or legit. Yan. So, yung Big Red Hack, matagal na nilang ginagawa to. Every year sila nagki-create ng event. Okay? Para linawin ko, hindi ito lang ginagawa ng video to para lang i-prove sa inyo na hindi scam Pi Network. Okay? Wala kami pakialam kung sa tingin nyo scam ang Pi Network. Sa amin lang. Okay? Gusto lang namin na ibalita ko ito sa mga pioneers kasi nga sobrang na maganda na yung mga development na nangyayari sa Pi Network. Nagagamit na nga, diba? So, kahit ano pang sabihin nyo, wala kami pakialam kasi nagagamit na namin yung Pi eh. Okay? So, yan lang mga Lodi. Okay? Marami pa akong update dito sa Pi Network dun sa mga interview. Gusto ko pang bigyan linaw yun para sa inyo. Ngayon, since dito naman na kayo, kung nasa TikTok kayo, paki-follow naman itong account na to. Okay? Yan lang mga Lodi. Maraming salamat and thank you so much for watching. Bye.